Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel. Sa mga bago lang nakabukas ng channel ito, sa channel na ito, welcome po kayong makinig dito. Huwag nyo lang kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at kung gusto nyo mag-comment, ilagay nyo ang comment ninyo. Sa video na ito, nais kong pag-usapang muli yung pagtatag ni Kristo ng isang iglesia, ng ating Panginoong Hesukristo, ng isang iglesia sa ibabaw ng bato, kung saan tinuturo ng maraming mangangaral na ito raw ay Iglesia Katolika. Ito raw ay Catholic Church. Ang kanyang tinatag daw ay Catholic Church. Ang pagsaliksik na ito o ang pag-aaral na ito ay wala pong layuning manakit ng damdamin ng mga kaibigan natin sa Iglesia Katolika. Ito po ay ginawa natin para makita natin yung mga panahon na tinayo ni Kristo, nang tumawag siya ng mga apostoles, nang mamatay na ang mga apostoles, sino ang Diyos na kanilang tinuro, at kailan pumasok ang Iglesia Katolika. So, simulan natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang talata ng Biblia na siyang ginagamit ng maraming relihiyon sa mundong ito. Matthew chapter 16 verse 18. So, ito yung nakasulat, basahin natin. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So yun po yung simula. Nagtayo po ang ating Panginoong Hesukristo ng iglesia. Kaya alamin natin ano yung iglesyang kanyang tinayo. Ang ginawa natin ay naghanap tayo sa co-pilot. Kailan ba ang ating Panginoong Hesukristo nangaral at hanggang kailan siya nangaral? So ito po yung lumabas noong 27 hanggang 33 AD pala ang ating Panginoong Hesukristo. Sa panahong ito, itinayo rin niya ang kanyang iglesia. Ang pangalan ng kanyang iglesia ay nakasulat din sa Biblia. Sa Roma 16:16, Roma chapter 16 verse 16, ito ay tinawag na Iglesia ni Kristo. Mga iglesia ni Kristo. Dahil sa panahong yaon, marami ng iglesia. Merong iglesia sa Corinto, iglesia sa Macedonia, iglesia ni Kristo sa Antioquia. Kaya ang pangalan ng iglesia ayon sa Biblia ay Iglesia ni Kristo. Tiningnan naman natin yung kanilang aral. Makikita natin sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, sinabi ng mga apostoles, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. So sa kanila, sa panahong yaon, ang Diyos nila ay iisa lamang, ang Ama. So yun ang dapat nating pansinin. Tingnan naman natin yung kanyang mga apostoles. So, ayon sa nakuha natin sa co-pilot, noong 44 AD, namatay si James, son of Zebedee. Si Silas naman ay namatay noong 50th AD. Mula 60 AD hanggang 70 AD, dito maraming apostoles ang namatay. Si Andrew, si James, si Barnabas, si Matthew, si Peter, si James, son of Alphaeus, si Jude Tadeo, si Simon the Zealot, si Paul, pati si Barnabas.
70 AD naman papunta ng 80 AD, si Thomas naman ang namatay. 80 AD naman onwards, namatay si Philip. Then 100 AD, ang pinakahuling namatay ay si Apostle John. Pansinin natin, sa panahong ito, naitayo ng iglesia, lahat ng aral ay itinuturo na nila. At ang mga taong ito sa panahong iyon ay tinatawag na mga iglesia ni Kristo. Maaaring mag-isip kayo, bakit walang Katoliko na nakasulat o na sinasabi ko? Dahil sa panahong ito ay wala pa po ang Iglesia Katolika. Ito po yung mga panahon na Iglesia ni Kristo pa lang po. Noong 70 AD naman, kapansin-pansin yung destruction sa Jerusalem. Yung Romans, inatak nila yung Jerusalem. Pinagsisira nila lahat doon. So, bago natin itutuloy yung ating pagsasaliksik, basahin naman natin ang isang talinghaga na nakasulat sa Biblia. Matthew chapter 13 verse 24. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila at isa pang talinghaga, sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. So sa talinghaga na ito, mayroong sinasabing naghasik. Isang taong naghasik. Alam ito ng mga kaibigan nating mga protestante. Alam din ito ng ibang mga kaibigan nating nasa relihiyong Katoliko. Ang naghasik po, ang taong naghasik ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ang inihasik po niya ay isang mabuting binhi. Ang binhi po na kanyang inihasik ay ang kanyang iglesia. Kaya nag-iisa ang iglesia. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, ang tinutukoy na mga tao rito ay ang mga apostoles. Kapag sinasabing natutulog, ibig sabihin namatay na sila. So kaya yung pinakita natin, yung panahon ng mga pagkamatay ng apostoles. Isang tao, si Kristo, naghasik ng isang binhi, mabuting binhi, nagtayo ng iglesia. Pagkatapos ng mga panahon nang mamatay na ang mga apostoles, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo. Balikan natin yung 100 hanggang 110 AD. Katulad ng binanggit natin kanina, ayon sa co-pilot, ang ating apostoles na si Juan ay namatay noong 100 AD. So, mula 100 AD pabalik hanggang 27 AD. Buo ng iglesia, meron ng deacon, meron ng elders, kompleto na ang opisyalis sa loob ng iglesia, kompleto na ang aral sa loob ng iglesia. Ngayon namatay na ang mga apostoles. Ano ang nangyari? Noong 110 AD, sa isang sulat na ginawa ng Saint Ignatius of Antioch, una niyang binanggit ang salitang Catholic. Ito po yung unang banggit ng Catholic Church. Ito ay nangyari 10 years after ng kamatayan ni Apostle John. Sumula sa 110 AD, papunta sa 325 AD, ang iglesia na tinatag ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan ang mga apostoles ay namatay na, pinasukan ng maraming aral, ng maraming kontrobersiya, ang aral na si Kristo
ay tao, tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ay naging controversial dahil ang mga tao sa loob na ng iglesia tinuturo na si Kristo ay Diyos. Ang pangyayaring iyan ay naging kaguluhan sa Roman Empire. May mga grupo na nagsasabi na si Kristo ay tao, may grupo na nagsasabi na si Kristo ay Diyos, may grupo rin na nagsasabi na si Kristo ay Diyos na tao pa. So itong paniniwalang si Kristo ay Diyos at ang paniniwalang si Kristo ay tao at Diyos ay pinag-isa. So ano ang tawag sa controversy na ito? Tinawag nila itong Arian controversy. Patungkol ito sa divinity of Jesus Christ. Yan po ang ating nakuha sa co-pilot. Sa panahong ito, bagamat ginamit na nila ang salitang Katoliko, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay tinatawag pa ring Christians. Tandaan nyo yan ha, Christians ang tawag sa kanila. Dahil sa kaguluhan, may isang emperador ang nagpatawag ng isang meeting para sa isang council. Ang council na ito ay tinatawag na Council of Nicaea. Sa Council of Nicaea, bumuo sila ng aral. Ang aral na tinuro ni Jesus, na ating Panginoong Hesukristo, nandoon na lahat. Pero ang konsilyo na ito ay nagbuo ng aral para tugunan yung Arian controversy. At sa konsilyo na ito, pinagtibay ang aral na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Sa konsilyo ding ito, ang Iglesia ni Kristo ay tinawag na Catholic Church at ang miyembro ay tinatawag na Catholics. 325 AD yan. Pansinin natin ang Diyos ng Iglesia Katolika, ng Catholic Church, is Trinitarian in nature. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa panahong ito, ang Father, Diyos na. Ang Son, bago lang nila ginawang Diyos noong 325 AD. Pero ang Holy Spirit, wala pa. Kailan naging Diyos ang Holy Spirit? Si Emperor Theodosius I nagpatawag ng isang council. Ito ay tinatawag na Council of Constantinople. Sa konsilyo na ito, in-expand nila yung Nicene Creed. Yung Nicene Creed po, yun na yung nabuo sa Council of Nicaea. Nandoon sa Nicene Creed ang lahat ng mga bagong aral na pinasok nila sa iglesia, na tinayo ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa Council of Constantinople, in-expand nila ang Nicene Creed. Sinama nila doon na pinakapangunahing aral nila na ang Holy Spirit ay divine. Ang Holy Spirit ay Diyos. Ito ay nangyari noong 381 AD. So kung balikan natin, at sa pangyayaring ito, nabuo ang Holy Trinity ng Iglesia. 381 AD, naging Diyos ang Holy Spirit. Kung titingnan natin, sa pagkamatay ni Apostol Juan hanggang sa 325 AD, 225 years ang nakaraan bago naging Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. At mula naman sa 325 AD, papunta sa 381 AD, 56 years muna ang nakaraan bago naging Diyos ang Holy Spirit. Ngayon, dapat nating pansinin, ilan ba ang Holy Spirit? Revelation chapter 5 verse 6. Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng matatandang pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang, ang isang korderong nakatayo, na ang anyo ay tulad sa pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na pinapadala sa buong daigdig. 7 po ang Holy Spirit.
Sino sa pitong ito ang ginawang Diyos ng Iglesia Katolika?